Blong sa kubo, limang magkakaibigan, Ella, Ken, Riza, Mark at Tonio, ang nag-camping trip sa isang liblib na bahagi ng Sierra Madre. Dala nila ang tent at supplies pero dahil sa ulan, napilitan silang tumuloy sa isang abandonadong kubo na natagpuan nila sa gitna ng gubat. Ang kubo ay luma, walang laman at may amoy na bulok na kahoy. Pero dahil basa at pagod na sila, wala na silang reklamo. Hindi nila alam, ang kubong iyon ay ginamit na taguan ng mga espiritu ng pinatay nung panahon ng mga Hapon. Sa unang gabi, habang natutulog si Riza, nagising siya sa isang mahinang boses mula sa dilim. Huwag kang magpapakita, papatayin ka rin nila. Bulong ng hindi nakikitang boses. Pagmulat niya, nakita niyang si Mark ay nakatayo sa may bintana, nakatitig lang sa dilim. Nang tanungin niya kung ayos lang ito, hindi ito sumagot, hanggang sa biglang bumagsak ang katawan nito at sa likod ng ulo niya may butas. Tila pinukpok ng malaking bato. Nagkagulo ang grupo. Akala nila hayop ang umatake, pero wala silang nakita. Nagtatalo na sila kung aalis na lang, pero hindi nila mahanap ang daan pabalik. Parang umiikot lang sila, palaging bumabalik sa kubo. Kinagabihan si Tonio naman ang nawala. Nahanap nila siya sa bubong ng kubo, nakatusok ang katawan niya sa kawayan, habang may ukit ng mga mata sa kanyang dibdib. Habang naghahanap ng tulong, napansin ni Ella ang lumang salamin sa loob ng kubo. Sa bawat tingin niya rito, nakikita niya ang mga patay na katawan ng kaibigan niya sa sahig, kahit buhay pa ang ilan sa kanila. Napagdanto niyang ang salamin ay nagpapakita ng mangyayari. Ilang sandali pa nakita niya sa salamin na si Ken ay sinasakal ng sarili nitong anino. Pagtalikod niya, totoo, si Ken ay nakabitin na sa kisame, pilit isinabit ng sariling anino na gumagalaw sa dilim. Si Ella at Riza na lang ang natira, ngunit may pabulong na ulit. Isang buhay pa at makakalaya na kami, sabi ng boses mula sa ilalim ng lupa. Tumakbo sila palabas ng kubo, pero napaligiran sila ng mga anino ng mga naunang biktima.